Bagong health assessment para kay Duterte. Hinihikayat ng Office of the Hinihikayat ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ang pre-trial chamber na tutulan ang request ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagsasagawa ng bagong expert report sa kanyang kalusugan. Paliwanag ng prosecution, unnecessary delay ito sa proceedings. Wala ring umanong change circumstances para hingin ang expert assessment para kay Duterte. The impact of time on his physical health is consistent with the natural process of aging, ayon kay Deputy Prosecutor Mame Mandiale Nyang. Ganito rin ang komento ng Office of the Public Counsel for Victims or OPCV. Lacks legal basis, aims at usurping. Ang liliit! Lack of legal basis aims at usurping the chamber's function and effectivity. Cases further and unjustified delay to the pre-trial proceedings. Pahayag ni Principal Counsel Paulina Masida. Ayan. O, siyempre sabi, hiling ng Duterte camp na bagong health report, pinababasura ng prosecution. Wala. Alam ko na kung sino may kasalanan dyan. Diba? Kasalanan ni yan, sa tingin ko. Kasalanan ni PBBM. No? Hindi, wala na tayong ibang mabintangan eh. Di ba? Sino pang bibintangan natin? Ba't hindi na lang hindi na lang si PBBM? Total, andyan na si PBBM. Hindi si PBBM na bintangan natin. Di ba? Hindi, yan nga, no? Ang hirap din kasi dito sa mga tacticians, no, ni Digong, masyado nila talagang dinidelay, no? Syempre naman, happy lang yan pagkada may delay. Etong sino ba yung abogado nito ni Digong? Sino ba yung ng Friends? Kalimutan ko tuloy yung pangalan ng abogado ni Digong na tiba-tiba, no? Ang gawaing pandarambong ay panlalamang sa kapwa, gawaing tiba-tiba. Ayan. So, we can expect na madedelay na naman to. And yun nga. So, pero ipinapabasura na. So, sana magtuloy-tuloy na, no? Para at least sa nearest future, makakuha na kagad ng katarungan yung mga naagrabyado nung drug war na isinagawa nitong si Kaufman. Okay, thank you very much. So, yung isinagawang drug war, no? Drug-waran lang daw pala kasi sabi nila eh. Hindi ako nagsabi ha. Sabi nila, drug-waran lang daw, peke lang daw. Hindi, syempre, di ba? I hate drugs, tapos nagpe-fentanyl ka. Tapos Cloud9. Tapos nagchochongki. Pero matanda naman na kasi si Digong. Ilang taon na to? 82? No, I think you can expect nothing less, pero talagang yun nga, natural process of aging daw sabi ng ICC, di ba? Wala na, yun na talaga yun dun eh. So sana wag na nilang masyadong i-delay para mas mapabilis yung pag-iimbestiga, no? Pag magtuloy-tuloy na, makulong ka na kung makukulong ka. Kasi detention lang yun, di ba? Yung kung nasan siya ngayon habang iniimbestigahan. So later on, syempre maganda pa yun, masarap buhay, meron pang kwarto ron na pwede siyang jumugjug. Sabi, di ba? Ano sabi rito? Yung nagnakaw ng mangga yata yung nakulong, dapat hindi sila daw. So, ayan po no?
Yan, okay yan. Para sa atin, pabor na naman sa atin yan, no? Especially dun sa mga biktima ng peking drug war ni Digong na kung saan, no, yung hilingan ng kampo ni Digong is yung about sa i-assess ulit yung health niya, no? Parang diniklara na tae-tae. Tae-tae, di ba? So parang pinadideklara na ano na, ibasura kasi nga delay lang talaga ang eco-cost nito, no? Para sana matapos na. Kala ko naman harapin mo yan ng buong puso. Meron ka ba doon sa eroplano? Andito po ako ngayon. Utang sa eroplano, di ba? Nandun siya. Harapin ko po to. Kagaya ng sabi ko sa inyo. Sabi niya. Anyways, punta na tayo dun sa ating susunod na talakayin, no? At ibaba muna natin si Digong at nakakaabala ka na, no? Tingnan natin ano yung susunod nating topic. Eto, sabi rito, AFP pumalag sa chismis ni Chavit Chingchong. Si Chavit talagang in demand ang beauty ni Chavit ngayon, no? Wala tayong magagawa. Patok na patok yung kalokohan ni Chavit, no? Akala natin na walang epekto dahil pasasaan ba at hindi kumita, hindi bumenta sa madla yung ginawang pasikat na itong si Chavit Chingson, no? Unfortunately, no, kailangan na pabulaanan. Dapat nga hindi ni. Kaso syempre, asan yung ano muna? AFP pumalag. AFP pumalag kay Singson. I think I saw that ano. Ato. Wait lang guys . We have taken note of the public statements made by former We have taken note of the public statements made by former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson yesterday, January 5. The Armed Forces of the Philippines maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution, specifically Article 2, Section 3,